let's wait and see. Who is this artist who is preggy? If Kim is the one, well, rebook na yung hula ni Rudy Baldwin na hindi magkakatuluyan ang Kim Pao. Ang isa sa Kim Pao ay makakaasawa ng non-showbiz. Then, rebook na naman yung hula ni RB. Kasi if true na si Kim ang buntis din, naniniwala na tayo na kasal na sila. At syempre may karapatan na si Paolo na galawin siya kasi kasal na sila. Gandara, excuse me, let's not be hypocrite. Hindi sa minamaliit ko si Kim. Ayan, minamasama. Kasi yung pagsama na lang ni Kim sa bakasyon nilang dalawa sa ibang bansa ay syempre hindi magagawa ni Kim yun kasi hindi sila kasal. Syempre, yung mga imaginations natin na nagko-conclude na hindi sasama ang isang babae sa isang lalaki kung wala ng mas matibay na ebidensya to hold the mind and vice versa. So, sila lang dalawa. Then, let's be practical. Kung kayo lang dalawa, mag-BFGF mo, then matutokso kayong dalawa lalo na. Grabe yung comment ni Ma'am Norma Dayaga. Parang papunta na sa Pantasya. Kung kay ganda na environment, patutokso kung kay ganda na environment. Anyway, if Kim is the one in the blind item na preggy, 100% kami masaya seniors. Not too late pa na mabuntis si Kimi in a normal way. Thank you, Lord. Sana totoo na ito para kaming mga seniors lilisanin sa daigdig na ito at masaya kasi in our life, we witness the love life of Asagada from a Chinese mestiza. Ayan. Then we will still see the combination of these two individual with different combination of race. Love na love namin ang Kim Pao. The only happy pill and inspirations in life. Enjoy your moments here on earth. God bless us all. Fans of Kim Pao, especially seniors and Daki. Okay, ayan, di ko napapakalaman po kanyang paniniwala. Since ako napaka-vocal naman po ako sa aking paninindigan kay Kim Chu, di ko na kailangang paulit-ulitan. But anyway, about naman sa may chika kasi si Kimi is nagpa-preserve na daw ng egg cell. So, kung tamang bride item na si Kimi, di maganda na makaka-experience siya ng normal give birth. Samantala, dumako naman tayo dito sa news ng Abante na kung saan nawindang siya sa post ni Kimi. Naku ha, mukhang hindi yata masyadong updated ngayon si Kim Chu sa 2016 thread na nagte-trend ngayon. Ayan, Kim Paolo magkasama noong 2026 pa. 2016 pa. So, ayan, 2016. Ito yung tinutukoy niya na hindi ata masyadong updated si Kimi. Yung 10 years after 10 years. Ito na ngayon at ganito noon. Ito kasi yung post ni Kimi, anong meron sa 2016 trend. And naglaganap, since uso ngayon 2016 trend, naglabasan ang mga old pictures and videos ng Kim Pao na sila magkasama noong 2016 na para bang talagang silang dalawa ay itinadhana. Biruin niyo yun, after 10 years, diba? Eto na po ang Kim Pao ngayon. Nakakatuwa naman. And grabe, isang Chinita princess, napatweet lang ng ganyan, headline agad ng balita. O, diba? Bongga, napakasikat kasi talaga ni Chinita princess. Anyway, during 2016, dati nangangarap pa lang ang isang Paula Avellino, diba? So, ayan nga, wishing na sana magkaroon ng project together ang Kim Pao. Tingnan nyo naman yan, looking good together. Ang dalawang singkit talagang tinadhana. Year 2016, who would thought, 'di ba? Na Kim Pao, eto na sila ngayon, namamayagpagpos sa kasikatan. And during 2016 din, 10 years ago,
Grabe, thank you so much at nauso tong 2016 trend. Napagtanto natin na nakatatahan na talaga ang dalawa at walang makakahadlang sa kanila. Eto 2016 panay pang manifest ni Paula Avelino na kung saan talagang nakakulage pa silang dalawa, me and Kim, #bench. Napaghahalataan talaga na crush niya si Chinita Princess, di ba? Talagang paanong hindi tayo magdidiludin na talagang wala nang makakahadlang sa dalawa dahil sila'y tunay na nakatadhana. Tingnan niyo naman yan after 10 years. Look at now, di ba? Mukhang seryoso at passionate ang pahayag na ito. Para sa mga Kim Pao fans, ganito talaga. Parang literal na destiny o tadhana ang pagkikita at relasyon ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang pananaw. Kung susuriin natin, maraming factors ang nagpaigting ng ganitong feeling sa mga fans. Chemistry nila sa mga projects, mapa-TV, movies o kahit social media moments, ramdam ng fans ang koneksyon. Mga kilig moments na walang halong artipisyal, halimbawa yung mga sweet gestures ni Paolo kay Kim. Fan culture. Ang Kim Pao fandom ay kilala sa pagiging loyal at malakas ang support sa dalawa, kaya automatic na nakikita nila ang bawat interaction bilang destined. Sa ibang pananaw, ito rin ay psychological. Kapag gusto mo talagang magkamatch ang dalawang tao, madaling makita ang bawat sign bilang patunay ng tadhana. Pero sa puso ng fans, walang duda. Para sa kanila, Kim Pao ay meant to be. Sa balitang Kim Pao literal na tinadhana para kay Kim Chiu, masasabi ko na ito ay isang tipikal pero makapangyarihang reaksyon ng fandom sa Pilipinas, lalo na sa Kim Pao fandom na kilala sa kanilang loyalty at kilig factor. Ang balita mismo ay hindi isang opisyal na statement mula kay Kim Chiu o Paolo Avellino, kundi interpretasyon at damdamin ng fans batay sa mga moments na nakita nila, mga kilig interactions, public appearances, at mga gestures na nakakatouch sa kanilang puso. Sa ganitong konteksto, ang balita ay mas simbolo ng fan devotion kaysa sa totoong destiny ng dalawa, pero hindi maikakaila ng malakas ang epekto nito sa social media. Nagdudulot ito ng hype, discussion at engagement sa fandom. Maaari rin itong makita bilang cultural phenomenon. Sa Pilipinas, malakas ang paniniwala sa tadhana o meant to be, kaya kapag may chemistry ang celebrity pairings, madaling itong nagiging viral at napag-uusapan sa social media, TV at forums. Ang Kim Pao pairing ay perfect example kung paano nagiging parte ng pop culture ang fan imagination. Sa madaling sabi, ang balita ay nagpapakita ng intensity ng fan love at idealization ng Kim Pao pairing. Hindi literal na katotohanan, pero emosyonal na realidad para sa kanilang supporters. Sa balitang ito, ramdam talaga ang matinding devotion at kilig ng Kim Pao fandom. Para sa mga tagahana, hindi lang simpleng crush o paboritong pairing ang Kim Pao. Para sa kanila, ito ay parang tadhana na walang kapantay. Ang bawat interaction ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, maging sa events, shows o kahit simpleng social media moments, ay tinuturing nilang patunay na meant to be ang dalawa. Makikita rin dito kung paano gumagana ang fan culture sa Pilipinas. Malaki ang impluensya ng collective imagination ng fans. Kapag may chemistry ang dalawang artista, bawat maliit na galaw o tingin ay nagiging viral at pinagsusuri. Kaya kahit simpleng paghawak ng kamay sa isang set o sweet gesture sa isang interview, pwede itong gawing patunay ng tadhana ng fandom. Bukod pa rito, ang balita ay nagpapakita rin ng kapangyarihan ng emosyon sa social media. Ang mga fans na ito ay hindi lamang tagamasid, sila mismo ang lumilikha ng narrative ng Kim Pao bilang destiny couple. Sa bawat post, meme o comment, pinapalakas nila ang ideya na ang relasyon ng dalawa ay espesyal at naiiba sa lahat. Ngunit sa kabilang banda, mahalaga ring tandaan na ang tadhana sa ganitong konteksto ay simboliko, hindi literal. Hindi natin alam ang tunay na plano o damdamin ng mga artista at ang mga fans ay natural lamang na idealize ang kanilang paboritong pairing.
Sa kabila nito, ang balita ay isang magandang halimbawa kung paano nagiging bahagi ng kultura ang fandom, kung paano nagiging sentiment at collective fantasy ang kilig at pag-asa ng mga tagahana. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang simpleng chismis. Ito ay isang salamin ng passion, devotion at kilig ng fandom at kung bakit ang Kim Pao pairing ay patuloy na tinuturing na meant to be sa puso ng kanilang supporters. Sa balitang Kim Pao literal na tinadhana para kay Kim Chiu, pwede pa nating idagdag ang ilang konteksto at insight para mas malinaw ang significance nito. Konkretong fan moments bilang proof ng tadhana. Halimbawa ang mga viral interviews, kilig moments sa shows, o kahit simpleng sweet gestures ni Paolo kay Kim sa mga events ay ginagamit ng fans bilang ebidensya na meant to be talaga sila. Ang bawat tawa, tingin o simpleng hand-holding moment ay nagiging simbolo ng destiny sa mata ng mga supporters. Fan culture at social media dynamics. Ang Kim Pao fandom ay kilala sa pagiging passionate at malikain. Hindi lang sila basta nagmamahal sa pairing, sila rin ang lumilikha ng content, memes, edits, fanfiction na nagpapatibay ng narrative ng tadhana. Sa ganitong paraan, ang balita ay mas malalim. Hindi lang ito chismis, kundi isang social phenomenon. Psychological aspect. Ang pananaw ng fans na literal na tinadhana sina Kim at Paolo ay may kinalaman sa wish fulfillment. Madalas ang ganitong idealization ay nagbibigay ng kilig, saya, at sense of hope, hindi lamang para sa kanila bilang individuals, kundi pati na sa collective na fan community. Cultural perspective. Sa Pilipinas, malakas ang paniniwala sa tadhana o destiny, kaya kapag may chemistry ang celebrity pairings, madaling itong nagiging viral at napag-uusapan sa social media, TV at forums. Ang Kim Pao pairing ay perfect example kung paano nagiging parte ng pop culture ang fan imagination. Sa madaling sabi, ang balita ay nagpapakita ng intensity ng fan love at idealization ng Kim Pao pairing. Hindi literal na katotohanan pero emosyonal na realidad para sa kanilang supporters.